Hi everyone, welcome back sa aking channel, GTR Math Tutorial and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video ay magdi-discuss tayo ng another 20 items para sa ito sa Civil Service Exam, Basic Math Review. Pwede rin ito sa LET na Gen Ed, sa UPCAT or College Entrance Test, tsaka sa NAPOLCOM exam. Okay, so bawat slide po, i-post nyo, try nyo sagutan. Yan, i-post nyo, try nyo sagutan bago panoodin yung solution ko. Okay, so let's start. Start tayo sa number sequence, number 1 and 2. So find the next term in the sequence. 2, -6, 18, -54. Ano yung next number? So kapag lumalaki yung number, tingnan nyo agad yung paglaki niya. From 2 naging -6, -6 naging 18, 18 naging 54. So, parang ang magandang gamitin dito ay multiplication. Kasi multiples lahat ng 2 ito no? Okay? So, 2 naging -6, alternate din yung sign niya. Positive, negative, positive, negative. So, ibig sabihin, ang susunod natin, positive. So, ang pattern nito, minumultiply natin sa -3 times -3. 2 times -3, -6. -6 times -3, the answer is positive 18. Positive 18 times -3, the answer is -54. And then last, multiply natin sa -3. Negative times negative, positive na yon. So 54 times 3, ang tatlong 50 ay 150. Ang tatlong 4 naman ay 12. So pag inad natin 150 plus 12, the answer is 162, letter B. Next, number 2, complete the series 5, 6, 9, 14, 21. So dito naman, mapapansin nyo yung paglaki, maliit lang. Pag maliit lang yung paglaki, 5 to 6, 6 to 9, 9 to 14. So ito ay addition lang kasi maliit yung paglaki. Unlike sa number 1, ang laki ng paglaki niya kaya multiplication yung tinry agad natin. So ito maliit yung paglaki, 5 to 6 plus 1 lang yan. 6 to 9 plus 3. Okay, so parang may pattern na, 1, 3. Susunod, 9 to 14. 9 naging 14 plus 5. Okay, so ang pattern natin ay consecutive odd numbers. So 14 to 21 plus 7. Ayan, confirmed na. Ang susunod natin ay plus 9. Consecutive odd numbers, 21 plus 9. The next number is 30. Letter B. Number 3. Ayan, number sequence pa rin ang number 3. Yung 4 ay PEMDAS na. Okay, so for number 3, what is the next number in the series? 2 naging 4. Pwedeng addition, pwedeng multiplication. Pero itong 4 to 12 to 48, mabilis yung paglaki. So multiplication ito. 2 to 4 times 2. 4 naging 12 times 3. Ayun, lumalaki yung minumultiply. 2, 3. Ito, naging 4 na ito. 12 times 4, 48. So confirmed na ang pattern natin lumalaki ng isa. 2, 3, 4, edi times 5 yung susunod. 48 times 5, that is equal to 240. Ano yung technique natin na mabilisan pag nagmumultiply ng 5? Ang gawin nyo lang, 48 times 10, 480, tapos divided by 2. Di, pag hinati yun sa dalawa yung 480, 240. Okay? Same yon kasi ang times 5, equal din yun sa times 10 divided by 2. Times 10 divided by 2. Or pwede rin, una yung i-divide sa 2. 48 divided by 2, 24. Dagdagan ng 0, 240. Okay, so yun yung technique pag multiply ng 5. So next, number 4, solve the value of 50 minus 3 times 4 plus 12 divided by 2. So gamitin lang natin ang PEMDAS rule. Sabi sa PEMDAS rule, ito maraming nalilito sa PEMDAS rule. Same order ang MD. Ganon din ang AS. Left to right yung sinusunod natin sa PEMDAS. Hindi automatic una yung M bago yung D. So wala naman tayong parenthesis, wala ring exponent. So punta na tayo sa MD. Nasaan yung MD dito? Multiplication. Ito yung division. O left to right tayo. Pero pag ganitong magkahiwalay, di ba ito yung multiplication, ito yung division, magkahiwalay sila, hindi sila magkadikit. Merong plus sa gitna. Kapag ganyan, ang technique, pag magkahiwalay yung multiplication and division, pwede na nating pagsabayin. Hindi lang pwedeng pagsabayin kapag ganito, negative 3 times 4 divided by 2. Bawal pagsabayin yan Una-una kasi magkadikit sila. Pag ganitong magkahiwalay, so shortcut na natin para makatipid ng time tsaka ng space na rin, pagsabayin nyo na dahil may plus naman sa gitna. Okay, so therefore we have 50 minus 3 times 4, we have 12,
plus 12 divided by 2, 6. So tapos mag-left to right tayo. 50 minus 12, that is equal to 38. And then plus 6, the answer is 38 plus 6, we have 44. Letter B. Next, number 5. Buguin na natin yung kulay natin. So meron nga pala tayong review ha. Ayan, nakalagay sa ilalim. You can join my math review for only 99 pesos. May offer tayo para sa CSE, SALET, Math Major, UPCAT, or College Entrance Test. Tapos may Napolcom exam review din tayo. By group ito, kaya 99 pesos lang. 500 slots tayo bawat isang review. Okay? Message lang kayo kung gusto nyo sumali dyan. Mamaya ipapakita ko after number 10. Okay, so evaluate quantity 12 plus 8 divided by 4 minus 3 times 2. So another PEMDAS. Gamitin natin yung PEMDAS rule. Dito ko sa ilalim ilalagay. PEMDAS, same order ang multiplication and division, addition and subtraction. Same order po yan, left to right. May parenthesis tayo. So unahin natin itong P, parenthesis. Evaluate muna itong 12 plus 8. 12 plus 8, we have 20. Copy the rest, divided by 4 minus 3 times 2. Walang exponent, so dito na tayo sa MD. Yung MD, meron tayong 20 divided by 4, tapos 3 times 2. Kagaya nung kanina, pwedeng pagsabayin. Bakit? Magkahiwalay sila. Merong minus sa pagitan. So pagsabayin na natin kapag ganyang magkahiwalay. 20 divided by 4, we have 5. Minus 3 times 2, that is 6. So isa na lang, 5 minus 6, the answer is negative 1. Letter A. And then, burayin natin. We have 3x minus 7 equals 5x plus 9. So solve the value of x. Pagsamahin lang natin yung x. 3x at 5x. Ang technique, syempre, yung maliit, yun ang ililipat natin. Si 3x, itapat natin dito kay 5x, ilipat natin dito. So subtract tayo. Subtract 3x to both sides. Okay? Subtract 3x to both sides. So cancel na yan, 0 na yan. 5x minus 3x, we have 2x. So actually, pwede na natin pagsabayin ng paglipat ito no? Meron tayong negative 7 sa left, may positive 9 sa right. Kailangan x ang matitira dito sa right side Eh di pagsasabayin na natin si positive 9, ilipat naman natin si positive 9 dito sa tapat ni negative 7 para ma-isolate natin tong x. So positive 9 ito, di minus 9 naman tayo. Minus 9 naman to both sides. Okay? Pagsabayin nyo na para mabilis ang pagsusolve. Sayang pa yung space tsaka yung konting time, ilang segundo rin yon. So pag pinagsabay 9 minus 9, 0 na yan. Negative 7 minus 9, we have negative 18. Or sorry, 16. Negative 16. Then, divide both sides by 2. Okay, so ganyan lagi ang gagawin natin kapag ganitong dalawang variable, dalawang constant, pwede nang pagsabayin yung paglipat-lipat nun. So therefore, ang value ng x natin ay negative over positive. We have negative 16 divided by 2 is 8. So the answer is letter B, 8. Number 7, find the value of x pa rin tayo. 2 times quantity x minus 3 equals 4x plus 10. So may dalawang solution tayo dito. Pwede nating i-distribute yung 2. Distribute yung 2 para mawala yung parenthesis. Pero pag tiningnan natin yung nasa right side, 4x, 10, tas may 2 dito. O para wala na tayong i-distribute na 2, divide na natin each term by 2. O di wala na yung 2. Both sides, dinivide natin by 2. Ito, pag naka-parenthesis, so ibig sabihin, lahatan yan divided by 2, makakancel. Ito naman, kapag dinivide natin sa lahat ng right side, i-divide sa 2, madidistribute yan. Kaya pwede, diretso na natin, nakadistribute na agad. Okay, so therefore, x minus 3 na lang ito. And then we have 4x divided by 2, that is 2x. 10 divided by 2, we have 5. O, gawin natin yung kanina, sabay na natin ililipat. Yung x, pagsamahin sa 2x, minus x to both sides. Okay? Minus x to both sides, edi mawawala na etong x sa left side, nandito na siya. 2x minus x, we have x. Tapos, para ma-isolate na agad natin si x, tanggalin natin tong positive 5, ilipat natin dito sa negative 3. So, subtract tayo ng 5 to both sides. Subtract 5 to both sides, so 0 na ito. O, kita nyo na, mabilis. X na lang agad yung natira, naka-isolate na. Negative 3 minus 5. Uy, negative 8 ulit yung sagot natin. Letter A, negative 8. Parang sa negative 8 din yun, number 6, negative 8 din. Okay, so number 8. If x equals 3 and y equals negative 2,
evaluate 2x squared minus 3y. O, ang gagawin natin dito, direct substitution lang ha. X equals 3. Ipalit natin yung 3 dito sa x. O, palitan natin ito ng 3. Palitan natin ng 3 ang x. Y equals negative 2. Palitan naman natin ng negative 2 itong y. Okay? So, dito natin isulat sa gitna para malaking space. 2, and then yung x papalitan natin ng 3. So, we have 3 squared minus 3. Itong y, ipalit natin yung negative 2. Ito yung value ng y, negative 2. Then, evaluate natin gamit ang PEMDAS rule. Sa PEMDAS rule, una yung exponent. So, exponent muna, we have 2 times 3 squared, that is 3 times 3, we have 9. Minus, okay, so ito ay negative, negative. Dalawang negative yan, no? Negative 3 times negative 2, positive na yan. 3 times 2, we have 6. Okay, so ito munang multiplication, 2 times 9. That is 18 plus 6. So therefore, the answer is 18 plus 6. We have final answer, 24, letter B. Okay, so next set, number 9 and 10. Express 3 over 8 as a decimal. Okay, pag nag-express ng decimal, all we have to do is divide. Divide lang natin manually. Divide manually, 3 divided by 8. Pagkabisado nyo, mas okay. Yan, 3 divided by 8, dagdag tayo ng 3 0. 3 0 kakailanganin natin dyan. Tapat lang ito dito. 3 divided by 8, hindi pwede, so 0. 30 divided by 8, we have 30 divided by 8 is 3. 3 times 8, 24. Subtract natin. So pag sinubtract natin, we have 6. Bring down 0. 60 divided by 8 is 7. 7 times 8, 56. Subtract, we have 4. Bring down 0. 40 divided by 8 is 5. Ayun, nakita na natin sa letter A. 5 times 8, 40. Wala nang remainder. So ibig sabihin, eksakto yung sagot natin, 0.375. Okay, so next number 10. Burayin natin. Number 10, division. Pag nagdi-divide tayo, apply the KCF rule. Ano ibig sabihin ng KCF? Keep, C for change the sign, and then F for flip. O, parang KFC. Binaligtad lang, KCF method. Okay. So, 4/5, baligtarin natin. O, isulat muna natin ang ganitong form. 4 over 5 divided by 2/3. Keep the first fraction 4/5. Change from division to multiplication. Flip the 2/3, magiging 3 over 2. Then, lowest term muna tayo. Bago mag-multiply, 4 times 3, 12, 5 times 2, 10. Eh di, i-lowest term muna natin yung 4 and 2. Pwedeng i-divide parehas sa 2. Okay? 4 divided by 2 is 2. 2 divided by 2 is 1. Now, multiply yung mga natira. Sa numerator, 2 times 3, we have 6. Sa denominator, 5 times 1, we have 5. Okay, so 6 over 5, nasa choices na yung 6 over 5, no? Pero, dalawa yung nasa choices eh. Letter C, same ito, 1 and 1/5. Pag ganito, mas simplified yung mixed number. 6 over 5. Same ito, 6 over 5. Pero ang piliin natin yung itong mixed number 1 and 1/5. Ilang 5 meron sa 6, merong isa. May remainder na 1. Kaya 1 and 1/5 ang final answer dito. Mas simplified yung mixed number. Pero pag wala sa choices yung mixed number na 1 and 1/5, letter D na yung pipiliin natin, 6 over 5. So parehas tama yun ha. Pero kapag nagkataon na nandun parehas, mas okay yung mixed number. Okay? Okay, so yan, halfway na tayo. Invite ko kayo kung may mga nagre-review sa inyo at sa civil service exam. Ito yung aking offer para sa civil service exam. 99 pesos lang, may 500 slots tayo. As of now, 300 plus na yung naka-enroll sa akin. Meron tayong Math and Logic, 10 days tayo, Math and Logic tutorial via Zoom. Ito yung mga date natin. July 6 to July 27. May Google Forms reviewer sa ibang subjects, may 150 item mock test, only replay ng past session dito sa exclusive GC and FB group. So sa GC natin, pwede kayong magtanong ng mga math problems dyan or kahit na mga ibang subject. Paano mag-join? Mag-message lang kayo sa akin sa FB RJ Enseñado. Okay, meron din ako sa LET, sa UPCAT, sa College Entrance Test, tsaka sa NAPOLCOM exam. Kung napapanood nyo ito nang tapos na itong date na ito, ibig sabihin, pang August 2026 kasi ito, kung napapanood nyo nang tapos na yung date, mag-message lang kayo sa akin, siguradong meron akong bagong review para sa 2027 and so on. Okay, so pagpatuloy natin. Ito nga pala yung mga Google Forms. Example ng Google Forms reviewer. Ito yan.
Maganda kasing magsagot sa Google Forms kasi makikita niyo yung score niyo, tapos may explanation kapag mali kayo. Sample lang yan, may mga daily quiz tayo, ayan, numerical reasoning, verbal, analytical, Filipino, Gen Info. Meron pa tayong marami na wala dito. Ito, nakatago dito sa mga sheet na ito. Okay, so pagpatuloy natin, kung naghahanap naman kayo ng reviewer, kung sa YouTube kayo nanonood, ayan, nakatag lang po. Pwede nyong i-click sa description. Ito yung maire-recommend ko sa inyo na magandang civil service exam reviewer. Click nyo lang yan, dadaling kayo sa Shopee para ma-purchase nyo yan. Number 11, find the sum of 1.23, 0.045, and 12.8. So addition of decimals, ang gagawin lang natin ay pagtapat-tapatin natin yung decimal point. Okay, so arrange lang natin ito. Arrange lang natin vertically, pagtapat-tapatin ang decimal. So we have 1.23. Itapat natin itong decimal nito. So we have 0.045. Okay. And then 12.8. So itapat natin yung decimal. Meron tayong 12.8. So pwede natin pare-parehasin yung decimal places. 23 gawin natin 230. Itong 8 gawin natin 800 para hindi nakakalitong mag-add. Okay? Then i-add na natin. So 050 we have 5. 340 we have 7. 20 plus 8 so we have 10 carry 1. 112 so we have 4. Itapat lang natin itong decimal point. Bring down the 1. So the answer is 14.075, letter B. Number 12, simplify. 0.2 squared times 100. Okay, so pag minultiply natin, 0.2 times 0.2. 0.2 squared, ibig sabihin yan, dalawang 0.2. And then times 100. Okay, so pag minultiply natin ito, parang whole number lang. 2 times 2, 4. Tapos, ilan yung decimal places? Meron tayong total of 1, 2. So, bilang tayo sa 4 ng 1, 2. So, magiging siyang 0.4. Lagyan ng 0 sa harapan. So, 0.04 times 100. Pag nagmumultiply sa 100, all we have to do is move the decimal point. Dalawang 0, 100. So, ibig sabihin, move ng dalawa. 1, 2. Mapapapunta na dito yung decimal magiging 4 point or simply 4 na lang. Okay, so letter B yung tamang sagot. Number 13. Word problem. A basket contains 15 apples, 12 bananas, and 13 oranges. What percentage of the fruits are bananas? So parang malitong tanong, dapat percent lang. What percent? Wala yung AGE. What percent of the fruits are bananas? Pagkuha ng percent ng bananas, what percent of the fruits are bananas? Ang percent ng banana, ang formula lang niyan, banana, number of bananas over the total. Ganun lagi pag kumukuha tayo ng percent. I-divide lang natin sa total. Okay? So ilan ba yung banana? Ilan yung bananas natin? 15 apples, 12 bananas, 13 oranges. So 15 yung banana divided by the total. I-add natin 15 plus the 12 bananas plus the 13 oranges. So pag in-add natin, we have 15 over 15 plus 12 plus 13. So that is 40. Ngayon, kapag percent, di ba ang ibig sabihin ng n over 100 equal ito sa n percent? Kapag yung denominator 100, ibig sabihin na non-automatic, yung numerator, lagyan lang natin ng percent. Kasi ang ibig sabihin nga ng percent ay divided by 100. So kapag may pagkakataon tayo, yung fraction natin, gawin na lang nating 100 yung denominator. Paano gagawin 100 itong 40? I-divide muna natin. So, pwede nating i-divide ito. Ay, sorry, bakit 15 ito? Dapat yung bananas natin ay 12 lang. 12 bananas. Ang naisulat ko yung apples, ano? So, 12 bananas dapat. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin, para maggawin nating 10 itong denominator, pwede, no? Pag dinivide natin parehas ito sa 4. Pag dinivide parehas sa 4, magiging na siyang 12 divided by 4, 3. Over 40 divided by 4, 10. Pwede, madali na siyang gawing 100. Paano gagawing 100 yan? 3 over 10. I-multiply natin parehas sa 10. Pag minultiply parehas sa 10, magiging na siyang 3 times 10, 30 over 10 times 10, 100. O di equal na siya sa 30 over 100. So that is equal to 30%. So letter A yung tamang sagot, 30%. So next, number 14. Variation problem. If 4 workers can build a fence in 6 days, how many days will it take 8 workers to build the same fence at the same rate?
So ito yung variation problem. Isulat lang natin. 4 workers can build a fence in 6 days. So lagyan natin ng D para sa 6 days. How many days? So dito natin, yung hinahanap yung days, lagyan ko ito ng N. Will it take 8 workers? 8 workers, so dito ko ilalagay yung 8 to build the same fence. So same fence yung gagawin nila at the same rate. So alamin natin kung ito ay direct variation or inverse. Dalawa lang naman yun, no? Direct or inverse. Kapag direct, ibig sabihin, parehas siyang pataas. 4 naging 8, tumaas. So yung 6 ba, tataas ba siya? Ito ay work problem, di ba? Anong tendency kapag yung workers dumami? Tapos same fence yung gagawin nila. Same fence, hindi naman dumami yung fence. So kapag same fence, ang tendency niyan, kapag dumami yung magtatrabaho, yung number of days, bababa dapat kasi dumami yung nagtatrabaho. So ito ay inverse variation. So sa inverse variation, yung magkatapat, yung magka-partner, minumultiply. So magiging siyang 4 times 6 is equal to, i-multiply natin ito, 8 times n. Okay? 8 times n. Solve for n tayo. So ito pwedeng i-multiply na natin kasi maliit naman. 4 times 6, that is equal to 24, is equal to 8n. Then last, divide natin both sides by 8. So makukuha na natin yung number of days. N is equal to 24 divided by 8. The answer is 3. So therefore, letter B, 3 days. Number 15, a merchant buys a gadget for 1,200 pesos and sells it to make a profit of on the cost price. What is the selling price? So, syempre, ang formula ng selling price, addition dapat, no? Kasi syempre, may profit tayo. I-add lang natin yung profit. Ang formula lang yan, cost price plus the profit. Okay? So, substitute lang natin. Ano yung cost natin? A merchant buys a gadget for 1,200 pesos. I-add natin yung profit and sells it to make 25% profit. O, 25% daw. 25% profit on the cost price. E di 25% ng 1,200. Okay, so ilan ba yung 25% ng 1,200? Gawin nating fraction para mabilis. Di ba ang 1, 100%? Pag hinati natin yung 1, 1/2, equal yan sa 50%. Eh 25% ito. Pag hinati natin yung 50%, 25%, hatiin natin yung 1/2, edi magiging yung 1/4. So ibig sabihin, ang 25% equal yan sa 1/4. 1/4 of 1,200. Okay, so hatiin natin sa 4 yung 1/4. 1/4 or 12 divided by 4, that is 3. Tama? 12 divided by 4, 3. Kopyahin yung dalawang 0. So we have 300. Pag inad natin, ang magiging selling price ay 1,500 pesos, letter A. Number 16, o ratio and proportion lang ito. If 3 pencils cost 22 pesos and 50 cents, how much will 12 pencils cost? Okay? So isa-isahin lang natin. Ang cost daw ng 3 pencils, P for pencils, and then cost ay 22 pesos 50 cents. How much will 12 pencils cost? Lagyan natin ito ng N. Siyempre, direct variation ito. Pag dumami yung pencil, siyempre yung cost niya dadami din. Mas magmamahal kapag marami. Pag marami kang biniling pencil, di ba, mas mahal yung babayaran mo. So direct variation, parehas pataas. Ang shortcut kapag direct variation, lagyan lang ng fraction bar, lagyan ng equal sign, cross multiply. Cross multiply, so we have 3 times n, we have 3n is equal to 12 times 2250. Okay? Divide muna natin sa 3 para lumiit. Divide both sides by 3 para makancel yung 3n na lang ang matitira. 12 divided by 3. O di magiging 4 na lang ito. O ilan yung 4 na 2250? Pwede na tayong hindi mag-multiply ng decimal, i-add na lang natin or times 2 na lang tayo. Kapag isa, 2250. O ilan pag dalawa? Pag dalawa, edi magiging dalawang 2250, 45. Kung dalawa ay 45, ilan yung magiging 4? So yung 4, edi i-multiply natin sa 2, magiging 90. So 4 times 2250 equal na lang yan sa 90 pesos. Letter B yung tamang sagot. So number 17. In a class of 50 students, 28 are girls. What is the ratio of boys to girls? O simple lang ito. Tinatanong lang natin ratio ng boys to girls. O alamin lang natin yung number ng boys, ng girls. Siyempre, yung makukuha natin yung total nila pag pinag-add. Ilan yung boys given in a class of 50 students? O ang total daw ay 50 students.
In a class of 50 students, 28 are girls. O, lagay natin dito, 28 are girls. Kung 28 yung girls, ilan yung boys? Eh di isubtract natin. Anong i-add sa 28 para maging 50? Eh di ba 22? Kasi pag in-add natin 22 plus 28, that is 50. So ngayon, ano ang ratio ng boys to girls? Boys to girls, eh di 22. 22 is 2. Pwedeng over, pwedeng colon form. 22 is to 28. Ngayon, saan pwedeng i-divide yung 22 at 28? Parehas divisible sa 2. Pag dinivide parehas sa 2, magiging ratio natin 11 is to 14. The correct answer is letter B. 11 is to 14. Kailangan una yung boys ha. Boys to girls. Baka magkabaligtad kayo. Letter A kasi baligtad. 14 is to 11. So mas marami yung girls. Kaya ang ratio ng boys to girls 11 to 14. Number 18, a Venn diagram ito. In a group of 30 people, 18 speak Tagalog, 15 speak English, and 7 speak both. How many people speak neither language? So Venn diagram ito ng dalawahan may intersection. So ganito din yung paggawa ng Venn diagram. Yan, nakapaloob lahat yan dito sa rectangle. Lagyan natin itong una Tagalog, ito naman English. Itong gitna nila, ito yung both. Tapos yung neither language, yan yung nasa labas. Ilalagay natin sa labas ng dalawang circle. Okay, so tapos ang total daw niyan, 30 people dapat. Bali, 4 yung lalagyan natin ng number dito. Oops, nabura. 4 yung lalagyan natin ng number. Dalawang circle, may intersection sa gitna, tapos yung nasa labas. Pag ganyan, nagsisimula tayo sa bot, 7 speak bot, so lagyan natin ng 7 dito sa gitna. Ngayon, itong circle na ito yung Tagalog only. Para makuha natin itong Tagalog only, ang sabi 18 speak Tagalog. Doon sa 18 na yan, kasama itong 7 na nasa gitna. Kaya ima-minus natin, 18 minus 7, 18 dapat yung total, 18 minus 7. So ito dito, 11 yung ilalagay natin. Okay? So 11 ang ilalagay dito. Tapos sa English naman, merong 15 speak English. So kung 15 yung speak English, meron ng 7 dito sa gitna. Gagawin natin 15 minus 7. So meron matitira ditong 8. Ngayon, i-add natin lahat ito. Pati itong nandito sa labas, equal dapat sa 30. So pag in-add to, 11 plus 7 plus 8, that is equal to 7 plus 8, 15 plus 11, 26. O may natitira pang 4. 4 yung neither. Ayun o, may neither, speak neither language. So may 4 na hindi marunong magtagalog at English. So the correct answer is letter A, 4. So number 19, the table shows sales figures for 4 quarters. What is the average sales per quarter? So ito in 1,000 ito 40,000, 60, 50, and 90,000. Dahil yung mga choices natin, mga eksakto, ibig sabihin yan, madali itong gamitin, dagdag bawas na lang tayo. I-solve natin ng dalawang way. Another way, use the formula for average. Symbol is x bar. Summation of x over n. I-add natin tong 4, divide natin sa 4 kasi 4 sila, di ba? O, divide natin sa 4. Pero shortcut natin, itong 90, ibabalance ko lang kasi eksakto yung mga choices natin eh. Una, si 90 bawasan ko ng 10. Pag binawasan ko ng 10, magiging 80 na lang to. Saan ko idadagdag yung binawas ko? Dagdag ko dito sa 40. Para itong 40 plus 10 magiging 50. Ayan, kung mapapansin nyo, pwede ko pang bawasan si 80. Si 80, bawasan ko ng 20. Tapos yung 20, idagdag ko dito sa dalawang 50. So itong 50, dagdagan ko ng 10, magiging 60. Si 50, dagdagan ko ng 10, magiging 60. Si 80, binawasan ko ng 20, magiging 60 na rin. So therefore, ano ang nangyari? 60 na silang lahat. 60, 60, 60, 60. Therefore, ang average niyan, kapag pare-parehas silang 60, ay 60,000. Okay? So ganun lang yan. Tawag dyan, dagdag bawas. Para mabilis nyong masolve yung average, kasi ang mga choices natin eksakto eh. Kaya madaling gamitin niyang dagdag bawas kapag eksakto yung mga choices. Another solution, gamitin natin yung formula. Pag ginamit natin yung formula, edi add lang natin. I-add natin ito. Puro 0 naman yan, edi 0. 4 plus 6, that is 10. 5 plus 9, 14. Edi we have 24. So i-divide natin, 240 divided by 4. Eksakto na nga siya. 24 divided by 4 is 6. Kopyahin na lang natin yung 0. So same answer, 60,000, letter B. Okay, so para sa ating last number, if the probability of rain
tomorrow is 35%. What is the probability that it will not rain tomorrow? O, tandaan natin, property ng probability. Ang sum niyan, probability ng rain plus probability ng not rain, ibig sabihin yung kabaligtaran niya, negative, of not rain equals that, lagi yan sa 1, kapag decimal equals 1, kapag percent equals 100%. Okay? O, ang hinahanap natin, probability it will not rain. Ito yung hinahanap natin. Probability it will not rain. Not rain. Yun, yung not. Yung negative. Not yun. Substitute natin, the probability of rain tomorrow is 35%. So, ito daw ay 35%. Plus the probability of not rain. Probability that it will not rain. So, 100%. So, ang gagawin lang natin para masolve natin ito, subtract tayo ng 35% to both sides. 0 na yan. 100% minus 35% is 65%. So the correct answer is letter A. Okay, so that's it. I hope nagustuhan yung explanation ko sa 20 items. Kung gusto nyo mag-join sa aking review, meron tayong review para sa math review, para sa CSE, sa LET, sa UPCAT, College Entrance Test, and sa NAPOLCOM exam. Mag-message lang kayo sa akin. So good luck sa lahat ng nagre-review. Bye-bye and God bless.